Nakatira si Lola Sol sa bahay ng kanyang mga anak. Noong maliliit pa ang mga ito, ay kasundong-kasundo niya. Ngunit nang nagkaroon na ng isip at lumaki, ay lumayo na ang loob ng mga ito sa kanya. Marahil ay ayaw nila ng matandang pasan. Alis na kami, ma. Kumain na kayo dyan. Kayo nang bahalang magluto ng ulam nyo. May sinain na naman. Matanda na kayo, kaya alam nilang gagawin nyo. Paalala ng panganay na si Lucy. Tara na ate, malilate na tayo. Yaya naman ni Drew. Sige mga anak, ingat kayo ha. Ani Lola Sol. Pakisara na lang din ang gate paglabas ng kotse. Utos pa ni Lucy sa kanyang inang matanda na. Nang maliliit pa ang magkakapatid, ay sabay-sabay niyang nagagawa ang pagtatrabaho at pag-aasikaso sa mga ito. Kahit pagod noon, ay walang pakialam dahil masaya siyang nakakasama ang mga anak kahit na may trabaho. Ruel, huwag mo naman kaming iwan ng mga bata o maliliit pa sila. Pakiusap ni Sol. Ayoko na talaga, Sol. Ayoko nang lokohin ang sarili ko. Akala ko, mahal pa kita. Ngunit hindi na talaga. Magsusustento na lang ako para sa mga bata. Ani Ruel. Hindi naman pera mo kailangan ng mga bata. Ang kailangan nila, isang ama na nandyan para sa kanila. Ayoko na talaga, Sol. Patawad, pero nakapagdesisyon na ako. Ani Ruel. Parang awa mo na, Ruel. Huwag mo naman kaming iwan ng mga bata. Habang nakaluhod na nagmamakaawa, nanasulya pa naman ang panganay na anak na si Lucy. Pa, saan ka pupunta? Iiwan mo ba kami nila, Mama? Tanong ni Lucy. Anak, bata ka pa. Hindi mo pa kayang maintindihan. Huwag kayong mag-alala. Dadalaw ang papa dito. Paalam ni Ruel sa bata, sa katuluyang nilisan ng bahay. Naiwang umiiyak ang mag-ina at nakalupasay sa sahig ng kanilang bahay. Ma, tama na po. Nandito po kami ni Drew. Di ka po namin iiwan. Habang yakap-yakap ang kanyang nanay. Anak, ang papa mo, iniwan na tayo. Patawad, hindi ko nagawang pigilan ang papa mo. Ma, okay lang po. Sabay punas sa mga luha nito at niyakap ng mahigpit. Dahil sa mga anak ni Sol, ay natuto siyang maging matapang para harapin ang katotohanan. Nag-apply ng trabaho kung saan nakapasok bilang waitress at kasabay noon ay ang pag-aasikaso sa mga anak niya para makapag-aral. Halos bumigay na nga ang katawan ni Sol dahil kahit gabi ay nagtatrabaho ito upang maibigay lamang ang kailangan ng mga anak sa paaralan. Nung unang mga buwan lamang nagpapadala ng sustento ang amang si Ruel. Hanggang sa lumabo na ng lumabo ang padala at natuloy ng hindi magpadala. Ma, bakit po kayo nandito? Tara na pong kumain. Ani Lucy. Anak, ang papa mo, ilang buwan ang hindi nagpapadala. Paano na tayo nito ngayon? Ma, malalampasin din natin to. Sagot naman ni Lucy. Sana nga anak. Dahil sa tagal na rin ito sa trabaho, ay na-promote naman bilang kitchen staff mula sa pagiging waitress. So, dito ka na ngayon sa loob, Sol. Umaasa na lalo pang magiging magandang performance mo. Sagot ng kanyang boss. Yes sir, makakaasa po kayo. Aning Sol. Nadagdagan ang sahod niya, kaya mas kinaya niya ng pag-aralin pa ang mga anak na sina Lucy at Drew. Ilang taon pa ang lumipas, ay napagtapos niya ng high school ang mga bata at nagkaroon din ng, Sir, mukhang hindi ko na kaya magtrabaho. Hindi ko maigalaw ang mga daliri ko, parang naninigas. Aning Sol. Napapansin ko nga bumabagal na ang pagluluto. Kaya ito ang final pay mo. Huwag kang mag-alala. Malaki-laki yan para sa retirement mo. Salamat din sa maraming taon at dekada na halos naging staff kita, Sol.
Ani ng kanyang boss. Salamat din ho, boss. Ani Sol. Pag-uwi naman ni Sol sa bahay, ay naabutan ng dalawa niyang anak. O ma, bakit andito ka na? Wala ka bang trabaho? Tanong ni Lucy. Nako, wala na anak simula ngayon. Hindi na kinaya ng mga kamay ko at naninigas na. Minsan hindi ko nga maigalaw. Ani Sol. Ma naman, alam niyo naman kailangan ko pang mag-aral ng kolehiyo. Ngayon pa talaga kayo titigil? Galit naman, natanong ni Lucy. Anak, pasensya na kayo. Hindi ko na talaga kaya. Malungkot na sabi ni Sol. Ma, kung hinayaan niyo na lang na kunin kami ni Papa noon, baka nakakapag-aral kami ngayon. Paano kasi ang taas-taas ng pride niyo? Tingnan niyo, ano yan? Titigil kami para magtrabaho na lang? Sagot ni Lucy. Anak, sana maiintindihan niyo. Iniwan tayo ng papa niyo. Itinuguyod ko kayo. Ako lang. Kaya masakit sa akin kung kukunin na lang kayo ng bigla ng papa niyo. Sagot ni Sol. Matapos naman ang pagtatalo nilang mag-ina, ay doon na nag-umpisa ang hindi nila madalas na pag-uusap. Madalas pasing halo o pasigaw magsalita si Lucy sa kanyang ina. Hanggang sa makapagtrabaho ang mga ito at tumanda na ang kanilang inang si Sol. Ang kasalukuyan. Pag-alis ng magkapatid, ay nagprito na lamang ng itlog si Lola Sol para kanyang maiulam hanggang tanghali. Dahil sa board na board sa bahay, ay naisipan nitong lumabas-labas para maglibang. Oy, Sol! Himala! Lumabas ka ng bahay ngayon. Bati naman ang kapitbahay nila na kasing edad na niya. Ay nako, boring sa bahay eh. Maglilibang-libang lang naman sana. Sagot naman ni Sol. Ayan, tamang-tama. Halika, sumama ka na lang sa amin. Magbibingo kami. Yaya naman ang matandang kapitbahay. Sige, tara. May kaunti naman akong barya dito. Sagot naman ni Sol. Ayan, sige, tara na. Sagot pa ng matanda. Pagdating sa bingguhan, ay marami ang mananaya. Kung kaya't malaki-laki rin ang premyo na mapapanalunan. O ayan, dyan ka na pumesto, Sol. Sagot ng kanyang kapitbahay. O sige, baka tumama eh. Sagot naman ni Sol. Nagsimula nang bumola ang bingguhan. Namuro naman ang cards niya, ngunit may buminggo na. Naku, sayang naman may buminggo na agad. Ani Sol. Naku, nakakayamot nga eh. Tinan mo, namumuro na ako eh. Ilang tantos na lang sana. Sagot ng kapitbahay. Kaya nga, naku, ilang laro na lang pala ako at wala na akong barya pantaya. Ani Sol. Hayaan mo na at malapit na ang punuan. Malaki-laki ang premyo nila sa jackpot. 30,000 para sa 48 balls. Malay mo. Sagot ng kapitbahay. Naku, sige, sana nga. Sagot naman ni Sol. Ilang game pa ang lumipas, ay hindi pa rin tumatama si Sol. Hanggang sa magpunuan na nga, at huling laro na ng bingguhan. Mga mananaya, tumaya na kayo. Ito na ang huling laro natin para sa punuan. 30,000 para sa 48 balls, at 10,000 naman kapag lumampas na tayo sa 48 balls. Sikapin niyo makuha sa 48 balls para malaki-laki ang jackpot prize na maiuwi nyo. Sabi naman ng bumobola. Tumagal pa ng kalahating oras at tuwang-tuwa si Sol. At kasama niya dahil kada tawag ay walang palya sa card niya. Tumawag naman sa letra B. Nagkataon namang 15 na lamang ang walang tantos ni Sol. Kuya, ano sabi? 15 ba? Tanong agad ng matanda. Bakit ho, nanay? Bingo na ho ba kayo sa letrang B? Ani nang nagbobola. Oo, kung 15, bingo na ako. Ani Sol. Nako, eto nga sa letrang B. 15. Ani nang nagbobola. Ayan si Lola, bumingo na.
Sige, i-check natin. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda dahil 46 balls pa lang ang natatawag. Ang galing mo, Sol. Naku, nakakatuwa. Ngayon lang ulit ako nagbingo. Pero nanalo ako ng jackpot. Masaya ang sabi ni Sol. Matapos maribisa ang card, ay siya nga ang nanalo. Agad namang naibigay ang 30 mil sa kanya at binalatuhan naman ng kapitbahay ng 2,000. O paano? Susunod ulit magbingo tayo? Tanong ng kapitbahay. Aba oo, sige. Sa isang linggo na lang. Baka mabawian ako eh. Ani Sol. O sige, mauna na ako. Paalam ng kapitbahay. Habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay, naisip ni Lola Sol na ilihim na lamang ang pagkakapanalo niya ng jackpot prize sa bingo dahil paniguradong magagalit ang mga ito dahil naglaro siya ng bingo. Ginabi naman ng uwi ang magkapatid at dumating ng tahimik. Mga anak, andyan na pala kayo. Bati ni Sol. Kapwa walang kumikibo sa dalawang si Lucy at Drew. Bakit? Ano bang nangyayari? Bakit walang nagsasalita sa inyo? Tanong ni Sol. Ma, si Papa, malubha ang sakit. Dinalaw namin kanina. At kailangang ma-therapy pagkatapos ng operasyon. Kaya lang wala naman kaming maibigay na pera. Ani Drew. Buwisit talagang buhay to. Gigil na sabi ni Lucy. Nasaan ba ang asawa ng papa niyo? Tanong naman ni Sol. Ayun, iniwan lang siya nung may sakit na ma. Sagot naman ni Drew. Ma, huwag ka na lang magsalita. Wala ka namang maitutulong kay Papa. Sagot naman ni Lucy. Teka nga Lucy, bakit pa parang sa akin ka pa galit na galit anak? Lucy, ako ang kasama niyo ng panahong iniwan tayo ng papa mo. Ako lang mag-isa ang naghirap para pag-aralin kayo hanggang high school. Bakit parang ang sama-sama ng loob niyo sa akin? Naiiyak na ang matandang si Lola Sol noon. Dahil makasarili ka, Ma. Kung sana, hinayaan mo kami kay Papa nung kinukuha niya kami. Baka nakapagtapos kami ng pag-aaral. At may umaalalay kay Papa ngayong may sakit siya. Ani Lucy. Anak, ang sakit mo naman magsalita sa akin. Bakit? Nasaan ba ang tatay niyo? Nung panahon wala tayong makain. Nung mapalayas tayo sa inuupahan natin. Nung graduation nyo ng elementary at high school. Nung may sakit kayo. Anak, sana nakikita nyo rin yung mga sakripisyo ko. Hindi ang bagay na hindi ko kayo mapag-aral ng kolehiyo. Lahat gagawin ko para sa inyo. Kaya lang napagod na rin ang katawan ko, anak. Tumatanda rin ako. Habang umiiyak, nakaagad namang niyakap ng bunsong anak na si Drew. Tama na po, ani Drew. Ate Lucy, tama na. Pagsaway naman ni Drew. Kinabukasan naman ay maagang nagising si Sol para magkape nang makita ang anak na si Lucy na nag-iimpake ng damit. Aalis ho muna ako para alagaan si Papa. Ani Lucy. Alam kong papa's girl ka. Kaya hanggang ngayong may sakit ang papa mo. Hindi mo talaga siya kayang pabayaan. Pasensya na ho kayo sa mga nasabi ko. Naiiyak naman noon si Lucy. Okay lang anak. Eto ang pera. Gamitin mo para bumuti ang lagay ng papa mo. Sabay abot ng perang napanalunan niya sa jackpot bingo. Nagulat si Lucy dahil malaki-laking halaga yon. Saan po ito galing, Ma? Malaki po ito. Tanong ni Lucy. Noong isang araw, niyaya ako magbingo ng kapitbahay natin. Napalanunan ko yung jackpot. Inilihim ko na lamang sa inyo para sana mabilhan ko man lang kayo ng regalo at pagkain natin. Pero eto pala, mas kailangan ng papa mo. Ani Sol. Ma, salamat po ng sobra-sobra. Makakatulong po talaga to kay Papa. Alam nyo,
Paulit-ulit niya sinasabing pinagsisisihan niyang iniwan niya tayo. Ani Lucy. Umiyak naman noon si Sol dahil sa sinabi ng kanyang anak na si Lucy. Ikamusta mo na lang ako sa papa mo? Ani Sol. Ma, salamat talaga dito sa pera na ibinigay niyo. Sabay yakap sa kanyang ina. Siya, lumakad ka na bago ka pa maabutan ng traffic. Paalala ni Sol. Opo ma, sagot naman ni Lucy. Simula noon, naging magandang muli ang samahan ng mag-iina. Inilihim niya ang pagkapanalo sa bingo jackpot na siya din palang magiging dahilan para lumambot ang puso ng panganay niya at naiuwi din si Rowel sa kanilang bahay. Pa, andito na po tayo sa bahay natin. Sagot ni Lucy. Nasaan ang mama mo? Tanong agad nito. Ma? Ma, andito na po kami ni Papa. Tawag naman ni Lucy. Pa, andyan na pala kayo. Bungad ni Drew. At saka naman lumabas ang matandang si Lola Sol. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong agad ni Sol. Sol, patawarin mo ako sa mga ginawa ko sa inyo ng mga bata. Nakita mo, hanggang sa may sakit ako. Dito pa rin pala ako, iuuwi. Patawad, at salamat sa tulong mo para sa therapy ko. Sagot ni Rowel. Kalimutan na natin yon. Matanda na tayo. At malalaki na ang mga anak natin. Ang mahalaga ngayon, magpalakas ka. Para makabawi ka sa mga bata. Namiss ka nila eh. Sagot ni Sol. Salamat. Habang umiiyak si Rowel. Siya, tara na po sa loob. Nagluto po sila Drew ng paborito niyong sinigang na hipon para makahigop kayo ng sabaw. Ani Lucy. Masaya naman kumain ng mag-anak na parang isang buong pamilya na ulit. Nagkatawanan at nagkabiruan pa nga. Ano, kailan na tayo magbibingo? Birong tanong ni Lucy. Aba anak ha, kahit mamaya, pagbukas ng bingkuhan. Sabay tawa ni Sol. Aba, naglalaro ka pa rin pala ng bingo, Sol. Ani Rowel. Naku pa, kaya nga tayo may pera sa therapy mo. Si Mama kasi yung tumama ng jackpot prize sa bingo. Ani Lucy. Ha? Bakit hindi ko alam yan? Tanong ni Drew. Naku, napaswerte lang mga anak. Kahit naman ako, hindi ko akalain na mananalo ko. Kaya nga masiyang-masiya ako nung hawak ko na yung panalo ko. Ani Sol. Minsan nga, tayo nila Papa ang pumunta. Yaya naman ni Drew. Oo anak, pagkagaling ko, huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Rowel. Matapos naman nilang kumain, ay sina Lucy at Drew na ang naglinis ng pinagkainan at hinayaan na munang mag-usap ang mama at papa nila sa balcony. Sol, salamat ulit ah. Akala ko noon, hindi na ako makakauwi sa bahay natin. Sagot ni Rowel. Wala yon. Ikaliligaya ng mga anak ko ang nandito ka. At ayoko na rin na may galit pa rin na dala-dala dito sa dibdib ko. Masyadong mabigat. Ani Sol. Patawarin mo ako, Sol. Alam kong hindi ko na maibabalik ang mga nangyari. Pero, pabayaan mong bumawi ako sa iyo mula ngayon. Ani Rowel. Ano ka ba? Magpagaling ka na muna. Yan ang una mong gawin. Magpalakas ka para sa mga bata. Oo naman, gagawin ko yun. Dahil alam kong andyan lang kayo ng pamilya ko. Oo, nandito lang kami, Rowel. Sabay yakap kay Rowel. Masaya namang pinagmamasdan ng magkapatid na Lucy at Drew ang nakikitang pag-aayos ng kanilang mga magulang.